Ito yung unang overpriced na pasabog ni Infinix ngayon dahil sa halagang 14 to 15,000 magkakaroon lang tayo ng Dimensity 7100 at naka-AMOLED display naman yan at 120Hz na refresh rate at hindi tayo umabot ng 120Hz sa mga ibang applications at ibang games. 90Hz lang yung makukuha natin dito sa Infinix Note Edge 5G. Pero bigyan natin ng pagkakataon to, baka sakto lang naman talaga sa presyo. Kaya samahan nyo sa video ito, mag-test tayo ng mga games, i-test din natin yung camera at explore na rin natin yung ibang features dito sa Infinix Note Edge 5G. Okay, kung sakaling hindi nila ibaba yung presyo ng Infinix Note Edge 5G na to, malamang magtataas din yung mga ibang phone na parating. So ang presyo nito ngayon nasa 14 to 15,000 tapos halos entry level lang yung makukuha mong performance dito. Kasi ang tamang presyo talaga ito sa paghawak ko o sa pagtest ko nasa 9 to 10,000 lang. Dahil yung Antutu score na nakuha natin dito nasa 800,000 points lang. At yung Antutu version kasi na ginamit natin dito is sa version 11 na mas mataas pa yung Antutu score na makukuha natin sa ngayon. Dahil kung mag-base tayo sa lumang version, siguro nasa 500,000 points lang to. At alam naman natin na tumas talaga yung mga presyo ng phone ngayon this year. Pero marami namang alternative na mas mura pa dito at mas maganda pa yung specs na umaabot pa nga yung iba ng 1.6 million ng Antutu score at merong 4K 60fps pagdating sa video. Like itong Poco X7 Pro na nasa 13,000 pesos lang ngayon at kapag nag-sale to, mas makakamura ka pa. Pero bago ko ilatag yung mga ibang recommendation natin na alternative sa Infinix Note Edge, tingnan muna natin yung specs at features ito na makukuha natin, baka naman may ilalaban pa to. Well, sa design ng phone, hindi mo mapagkakailan na maganda yung back panel niyan na ginaya sa iPhone 70 Pro Max. At meron tayong maliit na halo lights dito para sa notifications at kahit na kapag charge tayo, umiilaw yan. Ayun nga lang, hindi ako fan talaga ng edge display. Talagang mas gusto ko yung flat display. Dahil nahihirapan ako maghanap ng tempered glass na fit sa mga edge display at mas madali siyang matanggal kapag ginagamit ko. Pero meron naman siyang kasamang tempered glass out of the box at ang maganda pa dito, meron tayong 6,500 mAh capacity ng battery na isa sa mga pinakamataas na battery capacity sa mga nakaraan na Infinix na phone. At hindi na compromise yung size ng phone dito dahil manipis lang talaga siya at naka silicone carbon tayo dito na 6,500. Pero yung charging speed nito medyo mababa para sa 6,500 dahil nasa 45 watts lang tayo na medyo mabagal kung ikukumpara natin sa Poco X7 Pro na mas mataas pa yung charging speed at mas mura pa dito. Pero sa display, meron naman tayong AMOLED display at yung 120Hz niya kapag nag-scroll ako nasa 9Hz lang. Kung mapapansin nyo, kahit na-scroll ko na mabilis yan, talagang makakuha lang tayo ng 9Hz na refresh rate dito. So sa mga ibang applications daw, makakuha naman tayo ng 120Hz. Pero dito habang nag-scroll ako sa mismong phone, dapat ginawa nila talaga ng 120Hz instead na 90Hz. Kasi yung phone talaga is ginawa yan as 120Hz. Pero wala tayong gagawa dyan, ganyan talaga yung ginawa nila. At yung ginamit na chipset naman dito is Dimensity 7100 na yung clock speed nasa 2.4 GHz lang. Medyo talo talaga sa presyong 14 to 15,000. At nag-test ako ng Mobile Legends dito, hindi tayo nakakuha ng 120Hz na refresh rate, 90Hz lang talaga. Pero consistent naman yan, wala akong naramdaman na medyo frame drops. Actually, kahit hindi ako umabot ng 120Hz na refresh rate, smooth naman talaga siya. At meron din tayong bypass charging dito. Pero yung temperature nito, nakakuha ako ng 42 to 43 degrees Celsius. Medyo mainit yan para sa isang phone na nakakuha lang 90 FPS lang pagdating sa Mobile Legends. Sa Call of Duty Mobile naman, 60 FPS lang yung maximum sa VR modes. Pero ang pangit ng frame na pinapakita niyan, nasa 30 to 40 FPS habang naglalaro ako sa kalagitnaan ng laro, talaga bumabagsak yung frame na nakita ko. Hindi siya ganun ka-stable. So kung mapapansin nyo yung graphs dito, ang daming frame drops talaga. At hindi talaga magandang performance ito pagdating sa mga larong ganito. At same din dito sa PUBG Mobile, meron din tayong mga frame drops na nakakuha ko ng mga 30 to 50 FPS din. Una 60 FPS naman, pero sa kalagitnaan ng laro, bumabagsak talaga siya at medyo mainit yung phone. Nakakuha tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. Medyo talagang mainit yan pagdating sa mga larong ganito na hindi naman heavy graphics talaga. At kung maglalaro pa kayo ng mga heavy graphics dito like yung Genshin Impact o yung mga ibang games na sobrang heavy graphics, talaga hindi niya kakayanin, mag-iinit talaga siya, umaabot siya ng 44 to 45 degrees Celsius, minsan mga papalo pa to ng 46 degrees Celsius, lalong-lalo na sa Genshin Impact. So hindi talaga siya pa pwede. At sa camera naman, actually ito, nagugustuhan ko yung mga photos na nakuha ko at bilib naman ako pagdating sa camera niya. Talagang pang 10K lang talaga yung camera nito. Wag nang umasa na para siyang mid-range. Ganyan talaga yung makukuha natin. Pero maganda sa broad daylight at kung ikukumpara ko nga to sa mga ibang phones na nasa 10,000, talagang nagugustuhan ko na to. Talagang makakuha ka ng mga sharp photo, saktong-sakto lang. Hindi naman siya ganun kaganda pero may mga gamit naman tayo na i-post mo sa social media. So sa low light condition medyo nahihirapan siya, hindi siya consistent sa ganun. Meron din tayong digital zoom dito na 2 times pero kapag nasa 2 times ako nag-iiba yung highlight so dumidilim siya, hindi siya consistent talaga sa ganun. Dahil sa 1 times ganda yung itsura niya, medyo mataas yung highlights at kapag nasa 2 times niya medyo madilim siya. So yun yung napansin ko. At sa video side naman meron tayong max
maximum na 2K at 30fps magalaw siya o hindi siya stable, pero yung kulay nandun na. Maganda naman yung talagang pinapakita nyo o nagugustuhan ko talaga yung kulay pero talagang magalaw. Hindi siya para sa 14 to 15,000 para sa akin. At pagdating sa front facing camera, okay naman yung front facing camera nito, maganda yung mga photos na makukuha mo at maganda rin naman yung 2K at 30fps. Mataas na yan para sa isang mid-range na phone o entry level na phone. So yung mga iba nasa 1080p lang at 60fps o worse na nasa 1080p at 30fps, pero dito makakakuha tayo ng 2K at 30fps. Actually ganito yung mga specs ng nasa 7,000 to 10,000 last year ng Infinix at Tecno. Nasa entry level lang yung mga yon at makakakuha tayo ng mga 2K at 30fps pagdating sa mga video nila. At okay naman yung mga quality makukuha mo dito, wag lang talaga sa video. Wala tayong OIS so hindi talaga siya stable. Well, para sa akin, wag nyo munang bilhin tong phone na to at marami pang lalabas ng phone this year. Actually sa March may mga lalabas pa at maghintay lang talaga kayo. Baka yung ibang phone na lalabas swak sa presyo niya at tamang tama yung specs dun sa pera mo. Pero sabi ko nga kanina, kung ibababa nila to ng 10k, para sa akin recommended ko siya. Pero kung nasa 13, 14 to 15,000 medyo talo talaga tayo. At gustuin ko nang bumili talaga ng Poco X7 Pro na nasa 13,000 lang. At kahit nga yung Poco M8 5G mas mataas yung specs at mas mataas pa yung chipset dito, nasa 11,000 lang. At kung mag-sale pa nga yung Infinix G30 Pro, pwede rin bilhin yon dahil nasa 13 to 14,000 din yon. Actually mas mataas dito pang gaming talaga, nasa 1.2 yung Antutu score niya at meron din tayong 4K at 60fps pagdating sa video niya. So napakaraming alternative talaga, nasa 11 to 13,000 at global version yan. Kung gusto nyo naman ng mga China phones, meron din tayong mga Redmi Turbo 4 Pro at nasa 14 to 15,000 din na mas mataas at yun yung Poco F7 natin sa global. So malakas talaga yung phone na yan. Pero ilalagay ko na rin yung Infinix Note Edge dito para makita nyo baka bumaba yung presyo niya, at kung sakaling di talaga bumaba yung presyo, medyo talo talaga tayo sa mga parating na phones na galing sa Infinix. So abang-abang kayo, at kung sakaling mangyari man talaga yun na tumaas yung mga Infinix na phones, medyo babagsak talaga sila, magiging katulad sila ng Realme o kaya yung mga Oppo. So abang-abang kayo sa mga ibang review natin at sa mga honest review na ganito. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.